Hi Lloyd, congratulations. Hello everyone. Thank you po. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa akin. And ito na po tayo ngayon. Noong nakaraan po nag-promise ako sa inyo na gagawin ko yung lahat. Bibigay ko yung best ko at mag-focus ako sa performance ko para makuha natin yung crown. And here we are now. Tayo na po yung nakapag-uwi ng Corona, so I'm glad. At alam niyo naman po, parte po kayo ng mga nagawa kong movements. At yun po, kayo po ang dahilan. Okay. Sige, bago tayo magpunta sa competition, kararating mo lang, di ba? Wala ka bang wala pa po. kapaguran or what? Anong ginawa mo pagkarating mo? Ano ka ba? From the airport sa kanong punta? From Anong the ginawa mo? airport po, bali sinundo po ako ni Sir Jun, sa director po namin sa Misters of Filipinas. And after po nun, pumunta po kami ng condo. Dito lang po, malapit lang po yan dito sa MOF Coffee. Nagpahinga lang po ako sandali at pagising ko, dumiretso na po ako dito sa party natin. Yun po. Okay, during yung announcement ng winners, ano yung tumatakbo sa utak mo nung i-announce na ikaw yung winner? Kasi para sa akin mga kasi ang dami po naming naglaban. 5 po kami naglaban pero lahat po talaga sila palaban. So ang iniisip ko po noon, masaya na ako na nakapasok ako doon sa top 3 sa finalist na nanganap na 3. And ang iniisip ko na lang po, kung ibibigay po talaga sa akin ni Lord, tatanggapin ko po siya ng buo. At masaya po ako na natupad po yung pangarap ko kasi tagal ko na pong pinapangarap kong makatungtong po sa ganitong estado. Yun po yung mga tumatakbo sa isip ko that time. At yun, kung kanino ko po dinedicate yung laban ko, yun din po yung mga pumasok sa isip ko, sa family ko at saka sa mga taong naniniwala sa akin. Yun po. And I heard that you were alone in Bali, di ba? So meron kang pressure, meron kang kinakabahan. So how did you manage? I mean, alone ka, wala kang katulong or wala ka man lang kasama. So how did you overcome yung mga ganung bagay? Siguro yun lang din po siguro yung isa sa mga maipagmamalaki ko pagdating sa karakteristik ko. Kaya ko po maging independent. And yung days po na nandun po ko sa Bali, po malungkot kasi wala nga po akong kasama. Pero ang iniisip ko nga po kasi, kung para kanino ko po ba ginagawa yung mga bagay? Kung bakit nga po, ano po ba yung rason? What's the reason why I'm entering that competition po? And yun po yung nagpapatibay ng loob ko, yun po yung nagpapalakas ng loob ko para hindi ko rin po ma-miss kung ano po yung mga meron tayo dito sa Pilipinas. Yung family ko, yung mga taong naniniwala sa akin. Yun po. During the course ng competition, sino sa tingin mo yung pinakamahigpit mong naging kalaban? Ang pinakamahigpit ko pong naging kalaban, I mean lahat po sila magagaling. Pero yung mga nakita ko po talaga, before pa po ako mag-compete, nandito pa lang po ako sa Philippines, si Indonesia po. Kasi unang-una, showcase din po overall, maganda po yung kung anong meron siya. At sa katawan, face value, sa communication skills, okay po siya. Kaya sabi ko, magkakaroon kami siguro ng head-to-head netong ng candidate na to. So ayun, kaya ginanahan din po ako. At yun din po yung naging nutrients ko, nag-source of nutrients ko para magkaroon po ako ng energy i-burst ko po yung energy ko para mas galingan ko pa po. Yun po. Tapos home court advantage. Home court siya, advantage diba? pa po. Opo. So what did you most enjoy and you miss most about sa competition? Okay, syempre yung yung family po na nabuo namin sa competition. Kasi buong akala ko, syempre magkakaiba kaming lahi, may iba-iba kaming environment na pinanggalingan. Pero na-realize ko na ang diverse pala ng pageant ngayon. Very inclusive na yung pageant ngayon. Wala na tayong kinikilingan, mapaibang lahi man o kung saan ka manggaling bansa. Yun po parang yun yung parang isa sa mga mamimiss ko doon, yung pagsasama-sama po namin. Kasi sila po talaga ina-accept po nila ako at sila rin naman ina-accept ko rin po. Vice versa po, kaya doon po kami nagkaroon ng isang magandang connections. Ayun po. Okay. So sa mga misters yung nakausap mo nung kapanalo mo, what did they say about you? Talaga si RJ po talaga, as in tumatawag po siya sa akin. Syempre si RJ po yung isa sa mga talagang kung may makakapag-advise man po sa akin si RJ po na I mean lahat naman po pwede. Pero siya po kasi
Kagagaling lang din po niya sa competition last 2023 and kakakapanalo niya lang din po international title si RJ. So alam niyo yun, marami po akong mapupulot sa kanya ng mga hindi lang po words of wisdom, pati po sa mga experiences niya. Makakatulong po sa akin para mas ma-execute ko po kung ano po yung A-game ko pagdating po sa mga ganong uri ng competition. And yun, si RJ po, tumatawag po siya, nag-update po siya sa akin, tinatanong niya po kung okay naman po yung performance ko, ganito po, ayun po. Lloyd, what's your secret of winning the title? Sorry po. What's your secret of winning the title? Siguro yung pagiging genuine ko po, pagiging authentic ko. Kasi ang hirap kasing ipanalo nung isang title kung alam mo yun, nandun yung gigil mo sa corona. I mean, ako personally gusto ko lang ilabas sa ganitong industry kung ano yung meron ako, kung sino ba, kung ano yung tunay na kulay ko. At yun yung ayun yung nagpadali sa akin para, I mean, hindi siya madali pero isa yun sa mga nag-ease para makarating ako sa ganong uri ng kalagayan, na manalo po tayo, mag-title po tayo. Yun, pinakita ko lang po yung kung ano po yung meron po ako. Yun po. Ano sa tingin mo yung naging improvement sa sarili mo all throughout the competition? Madami po actually, madami. Since this is an international competition, the pressure is on at doble po yung pressure kaysa sa mga naranasan natin in the past pageants na nakasali po tayo. Kaya lahat po talaga na doble natin from having a lot of stutters, mas naging spontaneous po tayo pagdating sa pag-articulate, pagsasalita. At syempre, pinakita po natin talaga kung ano po yung meron tayong mga Filipino, kung ano po yung special sa ating mga Filipino sa lugar po na yon. Kaya yung pati po yung pakikisama, mas in-evaluate ko po siya kung paano po ako makikisama sa ibang lahi. Yun po. During your stay in Bali, ano yung pinaka na-enjoy mo? Ba activities nyo? Ayun nga po sabi ko nga, yung Bali ako parang Pilipinas na Pilipinas. Pilipinas po yung itsura niya, mas hotter lang ng konti. Pero ang isa po sa mga mamimiss ko doon, since madami pong iba-ibang mga cultural things sa Bali. Yun po yung mga mamimiss ko, yung mga interaction po namin. Kasi yung Bali po, iba po siya sa iba pang mga lugar sa Indonesia, which is yung Bali, more on Hinduism po, yung influence po dun sa lugar na yun. So yun po, very diverse po yung lugar na yun. Kaya yun po. May tour Yeah, kayo? meron po kaming tour. Actually, nagkaroon pa po kami ng chance. We have got the chance na makasakay ng helicopter at maikot po yung buong Bali, Indonesia. So yun po yung isa sa mga mamimiss ko doon, yung mga ganong experiences po. Yun po. And since winning the inaugural audition, were you told what are you gonna do? Sorry po? Since, di ba inaugural winner ka? Yes po. So, nasabi na ba sa'yo kung ano yung gagawin mo? Nagkaroon po kami ng meeting last night bago po ako lumipad ng madaling araw kanina. Nagkaroon po kami ng meeting at napag-usapan po namin na once na magkakaroon po ng event yung mismong organization or mai-invite po yung organization, lalong-lalo na kung dito po around sa Southeast Asia, isa po tayo sa mga mai-imbita. And alam niyo po yun, that's a great way for me to promote din po yung, hindi lang po yung advocacy ko, pati po yung bansa po natin, yung Pilipinas. Yun po. So what's the next plan after this? My next plan after this po, una babalik po muna ako sa lugar po na kung saan po ako nagmula. Yung lugar po na pinanghugutan ko ng inspirasyon, which is Lawag City sa Ilocos Norte. And yung mga movements ko po doon, ipagpapatuloy ko po yung mga lagi ko po sinasabi sa mga tao kung ano po yung mga naging movements ko sa Ilocos. Babalikan ko po sila. Since ato na po tayo ngayon, nanalo po tayo po yung nag-title. Pati po yung mga kapatid po natin sa kulungan, gusto ko po ulit sila mabisita. Tsaka yung mga kabataan po na nagsabi po na ako po yung naging inspirasyon po nila. Kaya kung nasaan po sila ngayon, gusto ko po sila uling makita. At yun po siguro yung mga movements po na gagawin ko after winning the crown. Yun po. Okay. Message mo for all your supporters, family. And Ayan, maraming salamat po sa mga supporters, sa family ko po, at sa mga fans po na talaga pong sumubaybay po sa akin simula pa po nung unang araw.
Tulad po ng sinasabi ko palagi, kayo po yung naging inspirasyon ko. Kayo po yung naging dahilan kung bakit po ako nasa ganitong kalagayan. At gusto ko po kayong pasalamatan. Gusto ko pong, kaya sabi ko po, gusto kong bigyan ng hustisya lahat ng efforts po ninyo, yung suporta po ninyo sa akin sa pamamagitan po ng pagpanalo po ng round. And yun po yung naging promise ko sa inyo, yung gagawin ko po yung lahat. And I'm happy, I don't have any regrets with what I shown sa naging laban po natin. At kayo po yung naging inspirasyon ko. Kaya mas pinag-igihan ko pa po mabuti. Yun po. And of course, the persons behind your journey. Yeah, syempre, first of all, City Government of Lawag. Mayor Michael Marcos yun, the Tourism Office. Syempre, yung kapatiran ko po sa Mr. Lawag, kung saan po ako nagsimula, kila Sir Handy, kila Sir Bjorn. Sa paraiso ni Annabel Family, Tita Dindin, and maraming salamat po. Until now, talagang andun pa rin po yung suporta po nila sa akin kahit sa ibang bansa na po tayo lumalaban. Sa mga tao po sa Lawag City, sa family ko po, ayan, tsaka sa mga tao po na sumubaybay sa akin, and sa mga makers ko po, designers, and everything, si Ma'am Amor Albano, Sir Ryan Chris, sa mga tumulong po sa akin para po mas maging maganda po yung isi-showcase po natin, yung ipapakita po natin doon. And maraming salamat po sa inyo. Thank you so much, Lloyd, and Thank you po. congratulations.